Hello mga AFAMS wife, comments kayo kung saan kayong bansa nanonood sa mga oras na to at kumusta na ba kayo? Alam nyo, may kwento ako sa inyo. May nag-flash sa wall ko na isang Filipina. AFAM niya yata is Amerikano eh. Tapos, ang vlog niya is tungkol sa isang Filipina na nakarating ng Amerika na ang yabang-yabang daw. Alam nyo, hindi ko natapos eh. Pero konti lang yung caption na nakita ko at narinig ko. Nagagalit yung Pinay kasi yung babaeng Filipina na yon, akala mo daw kung sinong mayabang. Bakit ba naging mayabang? Kasi sa pagkakasabi niya, dumating lang daw ng Amerika, ipag kinausap ng Tagalog, English agad yung sagot. Binitbit lang naman daw yun ng AFAM na Amerikano para makarating ng Amerika. Pagdating ng Amerika, sobra daw ang yabang. By the way, we are passing Spain to France. Ang ganda ng bundok, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit nasabi niyang mayabang yung Filipina. Siguro kasi in English siya. Hindi ko alam kung ano yung mga Filipinang mayayabang dyan sa Amerika na binitbit ng mga AFAM nila. Pero mayabang ba mag-English? Kasi syempre nasa Amerika siya, 'di ba? Di syempre mag-i-English siya. Pero bakit mayabang yung dating sa Pilipina na yon? Hindi ko alam, bahala siya. Pero mabuti na nga yun, nag-i-English, 'di ba? Kasi nasa Amerika siya, pina-practice niya yung English niya, 'di ba? Oh, alam nyo, hindi pa kasi ako naka-encounter ng mga mayayabang na mga AFAM's wife ng mga French dito sa France. Kasi kaming mga asawa ng mga AFAM dito sa France, pagdating namin dito, nandito kami sa bansa ng mga alien ng language. Kaya alam nyo, hindi kami pwedeng mag-English. Tagalog lang kami meron dito. At saka, yung struggle namin dito, kung paano pag-aralan yung language ng French. Ayan. Pero sa totoo lang, hindi pa ako naka-encounter ng asawa ng French AFAM dito na mayabang. At salamat naman, no? At sa base sa experience ko dito sa France, kaming mga asawa ng mga French AFAM is ang saya-saya namin pag nakakita kami ng kapwa namin Filipina na asawa niya rin French. Kaya nga pag nakarating kami dito, kahit saang parte ng France, talagang naghahanap kami ng mga Filipina na pwede namin makakausap ng Tagalog. Kasi nagsistruggle kami kung paano pag-aralan yung language nila. Pero ang pagkakaalam ko dito, nagtutulungan yung mga Filipina na mga asawa ng mga French na kahit sa language man lang, kahit sa pagkain, o kahit na anong mga direksyon na kailangan nila, na, o kahit makausap mo lang ng Tagalog, di ba? O, yan yung mga alam ko sa mga Filipina dito, ng mga asawa ng mga French AFAM. At hindi kami nagmamayabang ng English namin dito kasi hindi naman kami pwedeng mag-English sa isa't isa. Pero kung sa Amerika at nag-English yung isang Pinay, okay nga yun, di ba? At least, nag-English siya. Kasi alangan naman siya magtagalog ng magtagalog sa Amerika kasi syempre nasa Amerika ka, English yun eh. Kami naman dito sa France, kaming mga asawa ng mga French AFAM, nagtatagalog lang kami. Kung kami-kami lang naman nag-uusap ng mga Filipino. Pero, yung struggle talaga namin is talagang yung makapagsalita ng language ng French kasi hindi madali para sa amin yon. Pero pag nakakita kami ng Pinay dito na asawa ng French AFAM, ang saya-saya na namin. At saka, Tagalog lang kami ng Tagalog, hindi kami nag-French kasi very curious kami na baka may mali kaming masabi o di kaya mabigkas namin ng mali o ma-pronounce namin ng mali yung French. Pero bihira lang talaga sa amin dito na pag Filipina yung kausap mo, hindi yun nag-French. Bihira lang talaga yung nag-French sa usapan. Puro talaga Tagalog kami dito. Kaya, okay lang. Siguro, pag may mayabang kami na ma-encounter na Filipina at
ginamit niya yung conversation ng French sa usapan, talagang magta-try din kaming mag-French 'no, may baon din naman kaya kaming French kahit papaano. At saka ang mabuti kasi dito sa France pagdating namin dito, ini-integrate agad kami. Kaming mga asawa ng mga French apam, ini-integrate agad kami sa French society. Ang una doong integration is yung language talaga. Kailangan talaga naming mag-aral ng French language nila para kahit papaano, hindi kami mga asong sunod-sunod na lang sa mga asawa namin. 'Di ba? Alam nyo, kaming mga Filipino dito sa France, pagdating namin dito, at saka French apam yung asawa namin, para kami mga aso, sunod-sunod lang kami, at tango lang kami ng tango kasi hindi nga kami marunong ng mga salita nila, 'di ba? O, sa metro, sunod lang kami ng sunod sa aso, sa mga papeles namin, tango lang kami ng tango, signature lang. At saka wala kaming alam kahit papaano sa loob ng mga konting mga buwan na pagdating namin dito. Kaya ang ginagawa ng mga asawa namin is ini-integrate nila agad kami sa Friend Society na ang unang-una doon ay mag-aral kami ng language nila. Kaya ayan, pinapapasok agad kami sa school para mag-aral at pag-aralan ng language nila para maging independent din kami at hindi lang kami independent sa mga asawa namin. Pagkatapos nun, pag marunong na kaming mag-French is kailangan na naming maghanap ng trabaho kung gusto naming magtrabaho. Pero kung mayaman naman yung mga French apam namin, hindi naman kami nakakapagtrabaho kasi maraming pera si apam, 'di ba? Kaya sa bahay na lang kami. Pero kahit papaano, okey na kami sa language kahit papaano nakakapagsalita kami ng, "Bonjour, kumusta ba? Vous allez où? Saan ka pupunta?" O at least kahit papaano, 'di ba? So ayan yung unang integration namin dito. Kaya kung kayong mga Filipina diyan sa Amerika at nakaka-encounter kayo ng mga Pinay na mga mayayabang na English ng English, oh, mabuti nga yun, 'di ba? Masuwerte kayo kasi nag-i-English yung mga Filipina doon. Huwag niyo nang sabihin na mayabang, sabihin niyo na lang na trying hard talaga siyang maka-integrate sa American society. Ayan. Huwag niyo nang i-blame si Pinay na mayabang kasi 'pag kinausap mo ng Tagalog, English yung sagot sa'yo. Oh, 'di ba? Huwag naman kayong ganyan. Pero 'pag mayabang talaga at mayabang talaga ang dating sa'yo, 'wag mo na lang kausapin, iwasan mo na lang. Gano'n ako dito 'pag may isa akong Pinay na alam na asawa ng French apam na talagang mayabang, talagang umiiwas na ako kasi baka tadtarin niya ako ng French niya at malifong ba ako. Alam niyo yung malifong? Yung ano ba, mawalan ako ng malay kasi baka hindi ko maintindihan yung pronunciation niya. Magkabali-bali pa kami 'no? So ayan. So ganyan yung French society, okey lang kami dito at ang alam ko talaga mababait yung mga asawa ng mga French apam dito ng mga Filipina kasi kahit saang anggulo nagtutulungan kami kahit papaano. At una doon yung language talaga at maraming mga Filipina dito na asawa ng mga French apam na naghihikayat talaga na pagtuunan mo ng pag-aaral yung French para ma-integrate ka sa French society, din yung maka-move on ka, makapag-aral kang mag-drive, makakuha ka ng trabaho at maging independent ka sa asawa mo. Hindi na lang na lagi na lang ng sunod at oo ng oo kay AFAM. Yan yung gusto ko dito sa mga Filipina dito sa France. At salamat sa Diyos at halos lahat yung mga na-encounter ko dito mga asawa ng mga French apam ay mga mababait sila at hindi yung mga mayayabang. Mm. Takot silang magyabang kasi hindi pa sila magaling mag-French. Kasi 'pag magaling na silang mag-French, kahit na yung mga magagaling ngang mag-French, hindi naman sila mayayabang, eh. Ang dami ko ng mga Filipina na nakilala dito na mga asawa ng mga French apam. Ano, hindi sila mayayabang, very humble lang sila at kung makatulong, tumutulong talaga sila dito. Ayan yung mga strengths ng mga asawa ng mga French apam dito sa bansang Pransya. So kung hindi ka pinalad sa Amerika, pumunta ka na lang dito sa France kahit papaano. So we are seeing the mountains of Spain and we are entering the
France territory. Ayan, 'di ba ang ganda ng bundok? Maganda dito 'pag summer. So, we are leaving Spain, papasok na tayo sa teritoryo ng France at na-enjoy niyo yung view habang ako ay nagba-vlog sa inyo.